Tumayo po tayong lahat, sama-sama po natin basahin, naging tao ang salita. Pinabayag namin ang misteryo at pagkamanghang sa Diyos na naging tao at nagagalak sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo na ating Panginoon. Kasama ng Diyos Ama, Diyos Santo, at Diyos Anak. Nilikha ang lahat ng mga bagay, pinanatili lahat ng mga bagay, at ginagawa bago ang lahat ng mga bagay. Tunay na Diyos at naging tunay na tao, dalawang kaligtasan sa isang persona. Siya ay sinilang ng Birheng Maria at bumuhay na kasama natin. Pinako sa krus ang matay at pinili, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Magyaya sa langit at nilibakay sa pagdatingan at pagdating panahon. Para sa atin, tinupad niya ang buong pag-usan, nagbayad para sa kasalanan, at pinali niya ang takot ng Diyos Ama. Ginawa niya ang ating mga pagdating at binigyan tayo ng balaban na gagawin. Siya ang ating propeta at ginagpala at hari. Itinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin at naghahanay sa lahat ng mga bagay. Si Jesucristo ang Panginoon, pinupuri namin ang kanyang banal na pangalan, magpakailanman. Amen. Amen. Awitin natin, bago pong pangarap ng salita ng Diyos, sama-sama po natin awitin ang hymn number 7. Amen.
Verso 5, 15 and 16. Mensahe po, walking with God, a wise walk with carefulness. Ephesians 5, 15 and 16. Salamat sa Panginoon na pinili ko tayo para makasamba sa Espiritu at katotohanan. Ephesians 5, 15 and 16. Page 325, bago ang Biblia. Ngayon po sila, sabay-sabay. Doon na pala. Sabay-sabay. Kaya maging mag-ingat kayo sa inyong paglatag. Hindi gaya ng mga mamang, kundi gaya ng marunong. Sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Salamat po sa araw ng Panginoon ngayong January 18, 2025-26. Salamat po na nairaw ang kasal kahapon ni Gerald at saka ni Jennifer. Sa kabutihan ninyo, naitapos na nairaw ito at natapos na nakasentro sa aming kadakilan ng aming Panginoon sa Kristo. Salamat sa mga bisita, mga loved ones, mga friends and co-workers, kapatiran din sa ibang lugar, salamat din sa pagtulong din ni Pastor Ronnie sa marriage ceremony. Salamat din po sa pagkakataon na nandito kami ngayong araw na ito para makasamba sa Espiritu at katotohanan. Daladala po nawa namin ay isang bagbag na puso, may mapagsisindiwa, may pagkatakot sa banal niyong salita. Maging nakapagpunan nawa namin siya ang banal na Espiritu sa aming kalangitan. Tulungan po kami, maluwalhati, nawa namin ang inyong dakilang pangalan. Samahan niyo rin po kami sa bautismo mamaya ni Ate Stella na testimony of the triumph of grace. Hindi niyo po siya hinayaan o pinabayaan na hindi maunawaan ng Ebanghelyo. Tinulungan niyo po siya hanggang humakbang siya ng may pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Samahan niyo po ang mga bata na nandito, mga kabataan, mga dalaga at binata, mga seniors, mga bisita, mga regular attenders. Sana po marinig nila ang panawagan ng Panginoong Hesus ng lahat ng tatawag sa Kanyang pangalan ay maliligtas. Sa amin po na mga mananampalataya na, tulungan po kami patuloy na lumagupa sa biyaya at pagkakilala sa iyo. Alisin po yung balakid o hadlang sa aming puso na pwedeng may kabalisan o bumugulo sa aming mga puso. Ilagak po na nawa namin ang lahat sa paanan ng aming Panginoon. Kayo po ang magbigay ng kapayapaan at katiwasayan. Dalangin namin ang bawat isa at tagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa lalong higit pangangailangan ng pang-spiritual. Ang banal na Espiritu po nawa namin maging tagapagturo pati mamayang Sunday School, mamayang hapong panambahan at ang banal na hapunan. Salamat po sa oras na ito. Tulungan niyo po ang aming buong bansang Pilipinas sa prevalent graft and corruption sa iba-ibang sangay ng lipunan namin. Tulungan niyo po magkaroon talaga ng malasakit o katarungan ng mga namumuno sa amin. Magkaroon ng katarungan sa mga namumuno sa amin na patuloy po na lumbok sa kahirapan at kasakiman ng mga namumuno. Tulungan niyo po ang mga namumuno magkaroon ng talagang as the public, maging public servant sila. Huwag nilang kunin ang hindi na nila at may makapaglingkod ng tapat. Samahan niyo po ang
bawat isa na magamit nyo gagawin sa buong linggong darating, lalo traveling mercies, good health, sustaining grace, sa pagpunta sa ibang bansa, na Dr. Nenet, Kasonya, Kuya Toto, iba pang mga lamang sila, ingatan niyo po sila. Pati po yung kalusugan din ni Katimpa, Lord willing, sana po, in the coming days, maopera na po yung kanyang kanang mata para makakita si Katimpa. Pagdalangin niyo po ang mga may karamdaman, wala sa amin, Sister Becky, Ate Moy, Nanay Lori nasa malayong lugar, at mga iba pa na patuloy na kayo po ang magpalakas. Samahan niyo po kami sa aming kalusugan din habang malakas pa makapaglingkod po kami sa iyo. Pati po, full recovery din na po pala ni Karomi sa kanyang karamdaman. Salamat po sa oras na ito. Tulungan niyo po ang aming puso, isipan at kaluluwa, makaunawa at magsabuhay ng banal ninyong salita. Pangalan po namin ni Cristo Jesus. Siya naman. Papauli na po sila. So, napakahalaga po ng teksto sa pagharap natin sa bagong taon na ito, 2026. Panahon ng renewal of commitment sa Panginoon, sa Kanyang paggabay sa atin sa buong taon na ito. Kaya sana maging gabay, maging tulong, maging pagtubay ang Kanyang mga salita sa umaga ito. So ano po ang title? Isang patalinong paglakad sa Diyos. Isang maingat na paglakad ng may pag-ingat. Kanino galing? Sulat po ito mula kay Apostol Pablo. Sinusulatan niya? Mga taga-Efeso. San si Apostol Pablo, nasa kulungan siya dahil sa Ebanghelyo. Ang apat na sulat nasa kulungan siya: Philippians, Ephesians, Philemon, Colossians. Pastoral letter ito. Bagamat nakakulong siya ay nagpapatotoo, pwede kang lumapat ng matuwid, lumapat ng may pag-iingat kahit nasa patinding pagsubok ka o kahirapan, siya nasa kulungan sa buhay pananampalataya. Kasi yung iba na nagsasabing Kristiyano daw sila, kapag nahihirapan na sila o kapag may matinding pagsubok na sila, hindi na sila lumalakad sa piling ng Diyos, hindi sila maingat o hindi sila matalino sa choices o pagpili sa mga ihahakbang nila. Every walk in this life depends on how we walk carefully, make wise choices. Maingat na pagpili sa buhay, sa ginagawa sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa iba-ibang lokasyon. Kahapon, yung kasal ni Jennifer at ni Gerald, siguro po, maingat na pinili din nila ang isa sa bawat isa. Na kung Kristiyano ka, dapat mapapangsawa mo kapwa Kristiyano. Every time we make choices that affects our life, faith, soul, our whole being, hindi pwedeng walang epekto sa buhay ang ating mga desisyon. Kaya dito, ang title, Walking with God, a Wise, Careful Walk. Kailangan palalahanan tayo ng Panginoon, maharap tayo sa buong taon na to, sana samahan tayo ng
Panginoon sa ating bawat ilalakad o ihahakbang sa buhay. Description ito ng Christian life, walking with God. Sinasabi sa mga mananampalataya ng lumang tipan, Joseph walked with God, Abraham walked with God, at iba-ibang mga tao ng Diyos. Kaya sana, pag-describe mo ang sarili mo ngayong umaga bilang Kristiyano, lumalakad sa piling ng Diyos. Pero may citation ng Apostle Paul, walk with carefulness. Paglakad ng may buong pag-ingat. Hindi bara-bara ba, hindi kamwat may, o ano man ang mangyari, basta Kristiyano ko, anong gawin ko sa buhay ko, hindi po ganon. Sobrang maingat ka sa bawat hakbang at paglakad sa buhay. Ang bagay, our position in Christ, sasabihin ng Apostol Pablo, Ephesians 5:8, our practices as a true Christian, yung paglakad bilang anak, bilang maingat at hindi lumalakad na hangal, foolish walk. Then our present opportunity, sabi ni Paul, be careful how you walk, making the most of every opportunity. Then, babala ng Panginoon sa dulo, mahalagang pagsasabuhay. Samahan nawa tayo ng banal na spirito sa umagang ito. So, pag pinag-uto ng application ng doctrine, Ephesians chapter 1 to 3, ay doctrinal sound doctrine about the gospel. Pagdating ng chapter 4 hanggang chapter 6, pagsasabuhay na. Chapter 4 verse 1, ako na bilanggo sa Panginoon, nagsusumamo, tingnan niyo po, kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. So after, alam mo na yung gospel, alam mo na yung tamang doctrine, i-apply mo na, sabi ng Apostol Pablo. Pero kahit ako nakabilanggo dahil sa Panginoon, namamandig ako sa inyo mga taga-Efeso, ulat ng babasa ng banal na aklat na ito. Ano daw po para sa ating lahat? Lumakad tayo ng nararapat. Walk worthy. Sa Ingles, worth. Walk worthy. Doon galing yung salitang halaga. Gaano ba ang halaga ng buhay mo, buhay ko? So, sabi ng iba, mahal ako. Hindi ako kaya bilhin ng malaking halaga. Pero wag ka, pagsubukan ng ibang tao nabibili ng halaga. Ito nga po sa flood control scandal, marami sa mga political leaders natin, mga contractors, mga government employees ng DPWH, nabili ng malaking halaga, nababayaran. Wag, sabi niya, kung Kristiyano ka na, sabi ng Apostol Pablo, walk worthy. Kasi Ephesians 5:8, ano po yung Kristiyano? Ephesians 5:8, sa konteksto, ay dating kadiliman, ngayon liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Napakaganda CSB, Ephesians 5:8 po. Sabi ni Apostle Paul, at one time you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Kaya, walk as children of light. Let us walk worthy of our calling in redemption. Iba ang lakad ng di-Kristiyano. Ang lakad ng di-Kristiyano ay pawang pulos sa kadiliman. Wala siyang conscious about God,
God's will, God's law, God's kindness. Pero once, by the grace of God, pinanganak tayong muli. Ephesians chapter 2, verse 4 and 5. At tumugon na tayo sa Ebanghelyo ng may pananampalataya kay Kristo. Ephesians 2, 8 and 9. Yung favorite verses ng karamihan. Favorite verses na yung iba. Verse 10. Sabi sa Ephesians 2:10, sabi doon na tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihangganan ng una pa na siya nating lamaran. Kaya kung lakad natin dito sa kabiliman, sa kaliwang kamay ko, complete na at kapag umilos ng pagbabagong buhay darating Kristo Jesus, tinanganak tayo muli, lilipat ng paglakad sa kanang kamay, lalakaran na natin ang lakad na inihangganan ng Panginoon sa Kristo hanggang makarating tayo sa gloria. O napakalaking teaching na ito. Kaya po, we as children, let us walk. We as children of God. Nagmadali mo. Therefore, balikan natin ito. Ito yung pundasyon. We are in the Lord. Kaya kaya nating lumakad ng nararapat dahil siya na ang ating Panginoong nasa puso, nasa liwanag ng buhay, nasa banal na salita, nasa gabay ng Espiritu. Kaya po, our position in Christ, we are in the Lord, kaya nating lumakad ng karapat-dapat sa Kanyang harapan. Kaya hindi na by works, we walk by grace. Kasi kung by works pa rin, yung ibang mga grupo, nagsimula daw sila by faith, katagalan, naging by works. Never. Kaya doon sa, in that order, Ephesians 4, verse 1, lumakad tayo ng nararapat ayon sa ating pagkatawag. Kaya doon sa verse 15, kaya maging mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Kaya our position will result to our practice. Dahil kay Kristo, sa ating kalagayan ay reconciled niya in the gospel, makakalakad na tayo sa Kanya. Yun po yung second point. Kaya tingnan niyo po yung talata, Ephesians 5:15. Kaya maging maingat na kayo sa inyong paglakad. Kasi we can now walk with Christ as we are now seated with Christ because of our union with the saving gospel. Makakalakad tayo sa piling ng Diyos. Pero hindi takbo, illustration lang, hindi takbo, hindi mabagal na lakad, hindi sobrang bilis na lakad. Lumakad ka, kasama mo ang Diyos. May mga magkasamang naglalakad. Anong napapansin ninyo? Nahuhuli minsan si Isis na doon sa likod. O minsan baliktad, nahuhuli si Isis, nasa likod si Mister. O minsan naman, sobrang bilis ng lakad nila, hinihingal na, nagmamadali. Yung iba naman, hindi nila napapansin na yung paglakad nila ay pagtakbo na pala. So, ang word ng Bible ay appropriate siya. Walk with Christ in His face, in His facing. May word sa Proverbs, haste make ways. Ang magmamadali ay tama, nagkakamali. Haste makes ways. Kung ang madali, tuloy, sablay. Lahat. Minamadali. Go, 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 go. Hindi ko na ng buhay Kristiyano.
mga kapatid ni Kristo Jesus, we walk with Christ. Kaya, tama yung kadugtong ng Apostol Pablo sa Ephesians 5:15. Maingat, yun ang word na ginamit, careful walk, looking around, examine with great care. Sa original na salita, accurate exactness. Look around very carefully, very accurately where you are going. Ang ganda po, no? Kaya tayong mga Kristiyano na dahil sa biyaya, may consciousness tayo, hindi sumasabay sa agos ng mundo. Hindi tayo makamundo. Kristiyano na tayo. Lumalakad tayo sa piling ng Panginoong Hesus. Pag tatawid ng highway, nung taga-Tarlac pa po kami, highway yung dadaanan ko, yung elementary school na pinapasukan ko, Santo Cristo Elementary School, malayo sa amin, maglalakad lang ako. Kasi baon ko pa ng 25, mahal-mahal pa pera doon. Hindi pwedeng mag-tricycle, 25 lang kasi. 5 o yung G's, bibili ko na caramel, 5, yung 3 sa umaga, 2 sa hapon, para may savings pa ako. Hindi ka tayo ng mga bata ngayon na kumpleto ng baon. Pagtawid ng highway, tinuturo ng mga teacher ng nanay ko, bagamat hindi siya graduate, elementary lang siya, ano yung word? Stop, look, and listen. Itigil ka muna, kaliwa, sa kanan, pakinggan mo baka merong paparating, look and listen, doon ka tatawid. Few years back, may namatay na kabataan, nadaganan na mixer, paglalakad ng kabataan, yung high school pa siya, college, kasi naka-walkman. Uy, naka-walkman. Sasagasaan siya ng mixer, hindi ko niya alam. Patay. Hindi siya conscious. Ganun po ito. Hindi natin masama, sinasabing masama magkaroon ng earphone. Pero may side effect, may epekto sa kalusugan. Sabi ni Doktora ngayon, kapag tuloy kang laging naka-earphone, may epekto sa brain, may epekto sa perception. Kasi tuloy-tuloy na music, hindi tama. Sabi ng Panginoon, stop, look, and listen. Point, examine how you are living your life carefully. Tatagalogin ko mamaya. Be sure to make informed, accurate, careful choices of how we live our lives because each choice has a consequences. Examinin natin paano po tayo mabuhay ng may pag-iingat. Dapat gumawa tayo ng mga desisyon na alam ang detalye sa salita natin yung resa-resa. Accurate, akma at maingat na pagpili. Paano ako mabubuhay bilang Kristiyano? Kasi bawat pipiliin kong desisyon ngayon may epekto pang walang hanggan. May epekto sa darating na buhay ko. Ganun po siya. Kasi, how can we make foolish choices in our lives? Sinabi ng Biblia, for the sake of time, sasama rin ko lang po ano po, pwede tayong lumakad o pumili ng may kahangalan. Kristiyano ko, pastor. Pero, wag ka. Pwede kang maging hangal. Hangal mo tayo sa paglakad sa buhay na ito. Sabi ng Apostol Pablo elsewhere, huwag gumawa tayo ng mga bagay to please men. To please men. Sa Book of Galatians, yung salvation by grace, sinalo nila ng by works. Kaya sabi ng Apostol Pablo, am I still seeking to please men? Ba't ang dali niyong lumayo sa Ebanghelyo? Kaya galit na galit ang Apostol Pablo,
na-apekto ng gospel sa Galatians. Kaya ang Apostol Pablo ay tinutuwid sila ng matindi. Kaya sabi ng Apostol Pablo, hindi ko kayo i-please. Niyakap niyo na ang maling kapaniwalaan. Hindi ko kayo i-please, hindi ko ibibigyang lugod. Kapag mali ang turo, mali ang gospel, itama ninyo. Kapahamakan ng iyong kaluluwa. We are not men pleasers as our motive. Anong ating motive? Sa paglakad, paglilingkod, paggawa sa buhay pananampalataya. 1 Corinthians 13:31, whether we eat or drink, whatever we do, let us do all things for the glory of God. Maling paglakad din, yung dalawang alagad, sabay ng Panginoon sa Emmaus, biglang pumagitna sa kanilang Panginoon sa Kristo, sa resurrection, the resurrected Christ. Hindi nila alam pa kwento na parang nila ang Panginoon sa Kristo, kasi sabi ng punto ng puso ng mga dalawang alagad na ito, meron silang slow of heart to believe. Pabagan ang puso na maniwala o manampalataya. Pahangalan po yun. Alam natin, ang Biblia ay walang mali, hindi nagkakamali, otoridad, relevant and practical sa buhay natin, at ito ang nagbibigay pag-asa sa buhay. Paniwalaan natin. Huwag magduda. If God has said it in His Word, in the right teaching, in the right understanding, by the Holy Spirit, let us believe. Umakbang na tayo ng may pagsunod. Kasi kung dinadali-dali mo, kung tunay ka ng mananampalataya kay Kristo Jesus, ayaw mo pang magpabautismo, slow of heart to believe. Kasi anong tanda ng unang alagad? Nagpabautismo kaagad sila. Hindi na sinabing, tsaka na ako magpukumit sa local church. Basta clear yung gospel. Na kilala mo na si Kristo Jesus. Unang akbang ng pananampalataya. Sasabi ka sa iglesia lokal. Magpapabautismo ka. Ganun siya. So, blessing mamaya, Lord willing, baptism ni Ang Estela. Then, foolish walk, selflessly choosing worldly desires. Tingnan niyo po, testimony ng mga false teachers. 1 Timothy 6:9. Ano po ang hindi natin dapat gawin bilang Kristiyano na? 1 Timothy 6:9. Ang nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Selfishly choosing worldly desires. At marami pang mga kahangalan na pwede nating gawin sa buhay. Kaya ingat po. Ingat po. Kasi every wrong choices we make has a consequences. May binubunga sa buhay nating lahat. Kaya po ang ganda ng Bible. Kaya may tinatawag na childlike trust, childlike faith. Mas magmamature pa ang Kristiyanong ito. Pinaniniwalaan niya ng lubos ang mga salita ng Diyos kaysa yung mga iba na sinasabing, magaling yan sa Bible, theologian yan, malalim yan. Wala siyang childlike trust, childlike faith. Isang sign ng kahangalan din po yan. Huwag po. May alam ka ba na totoo at nakasentro sa Ebanghelyo na aral at turo na alam mo? Patuloy, pagbuhay natin ito kasi careful choices of how we live our lives, each choice has an eternal consequences. Ganun po yung una at pangalawang punto. As we face another year,
Sabihin sa sarili, Kristiyano ako, Panginoon, tulungan mo po akong lumakad bilang anak mo nang mag-ingat, huwag maging hangal sa paglakad sa buhay ko. Tayong mga magulang na nandito, gabayan din natin ang ating mga anak sa kanilang mga buhay. Bagamat hindi pa sila Kristiyano yung iba, gabayan natin sila mga magulang. I-guide natin sila sa right path, sa right choice, sa right decisions. Then sana, pag-pray natin in due time, makakilala sila. Kaya nga, parenting demands parental authority. Kapag nag-anak kayo, Gerald at Jennifer, you will learn these truths. Parenting demands parental authority. Then may quote ang mga great men of God, kung hindi natin tuturuan ng mga anak natin ang salita at dadalhin sa tunay na iglesia, ang hahatak, bubuo, mag-i-influensya sa kanila, ang mundo, ang mga barkada nila, o mga guro na mga hulaan at turo. Kaya what a great challenge. Kaya ang ganda po na ako hindi po Kristiyano, mga magulang ko, Providence lang nakakilala ako sa Panginoon din. Sa 10 kami, most of my siblings, maramihan ng mga ate at kuya ko, mga ate ko pa ay fanatic sa Roman Catholicism. Will I stand? Will I fight for my faith? In one sense or the other, binigyan mo ako ng grace ng Panginoon makastand. Ganon siya kahalaga. Kayo, mga magulang niyo Kristiyano, pahalagan niyo ang paggabay, pagtuturo nila. Treasure yan, treasure. Treasure! Magkaroon ng Kristiyanong magulang. Kasi hindi na tayo dadalhin sa maling payo, maling daan. Tuturo nila yung gabay ng Diyos, bagay sa salita ng Diyos. Sa inyong mga bata na nandito, elementary, high school, senior high, at college. Our present opportunity, third point, sabi ng Apostol Pablo, be careful how you walk, making the most of every opportunity. Tignan ng talata. Ulit, Ephesians 5:15. Maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marunong. 16. Sinasamantala ang panahon. Verse 16, sinasamantala ang panahon. Sa ESV, sa verse 16, ano kung sabi niya? Making the best, maganda yung CSB, making the best use of the time, because the days are evil. Making the best use of the time. Kasi may bagong best, ano siya? Good time, better time, o best time. Anong gusto mo po sa tatlo? Good lang ako, o better lang ako. Ano po dapat? Bilang Kristiyano, the best. The best. So, nagpasalamat ako dun sa nakita ni Jennifer. Sabi ko, thank you, maganda yung salamat sa inyong concern sa pag-aayos paghanda ng kasal. Maganda ang kinalabasan. Maraming nagpasalamat. Natuwa sila sa design ng ating church. Sabi ko kay Gerald, parang yayamanin tayo. Hindi ko naman. Maganda yung design. Kasi binigay nila yung the best. Mga ibang mga cater, mga nag-aano sa kasal, minsan wala silang pakyan, wala silang concern. Pera ng humble nila. Pero salamat ka, kabayo kasi natin sila, kababayan natin sila. Sabi ng Apostol Pablo, we use the best of our time. Ephesians 5:15. Making the best use of time. Making the best use of time. Malalim po ang teaching ng word na ito. Hindi siya sa Greek word, hindi siya chronos. Sisimplify ko lang yun.
na ang buhay ay measured by hours, minutes, second. Hindi po yun ang word na ginamit. Ang word ay kainos, ibig sabihin. Ang word na ginamit ng Panginoon, tropol, our allotted, ordained life on this earth. Yung itinakdang panahon na ilalagi mo sa mundong ito. Ang measured, God-ordained, allotted time on this earth. Kaya po, it touches every areas of our lives. Maging maingat ka sa paglakad, hindi hangal. Kasi mula makilala mo ang Panginoon, hanggang kunin tayo ng Panginoon, dapat lumakad tayo ng may karunungan. Lead a wise life. How? Making the best of your time. Ang word ay buy back, redeeming the time. Take advantage or cash in the opportunity. Word yun sa accounting. Hindi nag-accounting ba sa akin? Cash in. Kasi may balance sheet, money in, money out. Income, expenses. At sa mga nag-iisip ng pakitaan ng pera, sinasamantala ang negosyo. Malakas ang kita sa panahon ito. Ito ang malaking pera, ito ang pagdodoble, magtitriple ang ating puhunan. Talo na ang estem ng mga Shopee, ng mga Lazada. Side comment ko lang yun. Kasi hindi na kailangan magpunta sa SM. Hanapin mo lang sa cellphone mo, didiligan na sa bahay mo. Ano po yun? Wise ano yun? Wise business yun. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Take advantage, cash in the opportunity. Kasi ite-take advantage mo ang bawat oras sa buhay mo. Kasi in short, take full advantage of the time we are left to live. Kaya nilagay ko sa blackboard, we are living in a borrowed time. Hindi ko naman po sinasabi, bukunin ka na ng Panginoon bukas. Hindi. Hindi-describe natin yung ating buong lifetime. Buong life. Living this life. Nakuha niyo po, sinasabi ng Apostol Pablo, make the most of every opportunity to live for the glory of God, to live to do the will of God, to live by grace, enduring the faith. Samantalay ng lahat ng pagkakataon, magawa natin ang kalooban ng Diyos, maluwalhati ang Diyos, pagtsagain, pamuhay, buhay Kristiyano, at itaguyod ang Ebanghelyo, pagiging ilaw at asin. Pero literally, Paul, in the context, he is living in a borrowed time. Saan po ang Apostol Pablo? Nasa ulungan. Hindi niya alam kung after this letter, mapupuputan siyang ng ulo. There is a limited time to hold. Pero yung word na ginamit sa Greek ay hindi yung mababaw na pagtingin sa oras. Tinignan niya yung kabuuan ng buhay niya. There is a limited time for us to living in this world. Make the most of it. Huwag mong sayangan. Huwag mo nating sayangan. Kaya nasabi sa mga foreigner, westerner, lalo ng American, time is gold. Kaya bayad sa kanila per ora. Pero that's besides the point. Tough question ito. Kaya kung tatanungin tayo ng Panginoon, in our life today, paano natin ito in-invest? Paano natin ginamit? Ano yung return? Ano yung balik? Yung kanina, yung sinabi natin, yung buyback, yung word kasi ay redeeming the time, a buyback time. Sa buhay ko ngayon, meron bang sayang na oras?
o winaldas ko sa walang kakwenta-kwentang buhay. Ginamit ko lang sa pamumuhay puro kalokohan sa buhay ko. Hindi. Nung makilala natin ang Ebanghelyo, pati tayo dinidim ng Diyos. Yung lalagay mo ng oras ng buhay mo mula nang makilala ko siya 5 years, 10 years, 20 years, 50 years pa, sana magamit para sa Panginoon. Di naman sinasabing mag full-time Christian worker tayo lahat, kundi paggamit mo para magawa ang pinagagawang kalooban ng Diyos sa buhay. What return will you have when the great accountant will open the book of books? Kasi bilang Kristiyano, nakatala na sa aklat ng magawa ang ating mga pinagagawa. Ginagawa natin ba ang bawat oportunidad? Magawa ang kanyang kalooban sa tulong niya at lakas niya? Ganun po siya kaganda. Kaya itong verse na 5:15-16, lifetime natin ipapamuhay. Samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Pero illustration, ang mga Greeks, konting oras pa ito, may estatwa sila na ang nakalagay with wings on his feet, a large lock of hair in the front of his head, and no hair at all at the back. May estatwa ang mga Grego na ang kanyang paa ay may pakpak. Sa kanyang arap na huluan ay may puno, yung buhok niya ay hindi kalbo, ay mahabang buhok, lock of hair, punong-puno ng buhok. Pero pagdating sa likuran, puntahan mo ang likod, kalbo. Ito na kalbo bigyan mo. Ito na kalbo bigyan mo. Sorry no. Kalbo. May kalbo pala na naman. Hindi ko po ano. Kalbo sa likod. Yung statwa. At nakalagay sa baba yung description. Sino ang gumawa sa iyo? Sinabi sa baba, Lysippus made me. Ibig sabihin parang pakagabi sa Greeks. What is your name? Pangalan ng statwa, opportunity. The name of the statues is opportunity, oportunidad. Bakit ka may pakpak sa iyong paa? Para makalipad ako ng mabigat. Pag meron ng buhok na mahaba sa harapan, forelock, why is thou a great forelock? Para ang tao, makawakan ako kapag dumaan ako. Diba dumaan? Yung buhok niya, yung maagayway, wawagayway. Bakit ka kalbo sa likod? Para kapag wala na ako, wala na silang mahawakan. You get the point. Kapag dumaan na ang oportunidad, hindi mo nahawakan yung buhok sa yung kalbo, yung likod na walang buhok ang darating sa'yo. Ganun po siya panaga. Why is it urgent? Kasi to buy back, make the most opportunity of every opportunity to do the will of the Lord. Bakit? Kasi ano sabi sa dulo? The days are evil. Nakita niyo po sa baba? Ang araw ay masasama. Hindi yung day mismo, no? Bilang Kristiyano na, we are living in the enemy's territory. Ang mundong ginagalawa natin ay sinong nag-uumpluwensya? Gumagawa ang diablo at ang kampon niya. Pero setting aside balance doctrine, hindi ibig sabihin powerful sa Satan po, ha? Powerful ang Christ, sovereign ang Christ, makapangyarihan ang Diyos. Higit siya sa gawa ng diablo. Pero pinupunto ng teksto nito, we must seize every opportunity to do the will of God, to be a witness, to be salt and light, to be a bearers of the gospel sa masamang panahon na ito.
ganun po siya kaganda. Pero babanasin natin yung teaching dahil naniniwala tayo sa doctrine of the sovereign grace, doctrine of providence. Minsan, kapag hindi nagampanan yung oportunidad na magawa ang kalooban ng Panginoon, God will give us a second chance. May chance pa. May second chance pa. Hindi ibig sabihin wala nang opportunity, tapos ka na. Kaya ang illustration ay one-sided siya. Kahit lampasan ka na ng oportunidad, kung Kristiyano po tayo, meron pang another opportunity to do God's will. Pero huwag nating sayangin yung oportunidad gawin ang kanyang kalooban sa buhay namin natin. Then the danger is so very, very near. Very, very near and real daily. Pagising pa lang natin sa umaga, pwede po ba tayong magkasala? Pagbilat pa lang ng mata ko sa umaga, pwede ba akong mawala ng pagtitiwala sa Diyos? Pwede ba akong punong-puno ako ng kabalisahan? Punong-puno ako ng slow of heart to believe? Pwede ba akong maging hangal? Opo. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo, they make the best of your time. Remember, nasa kulungan siya. Wala naman siguro air condition sa kulungan niya. Sabi nga, nakiga sa bato eh. Pwede siyang ma-depress. Pwede siyang ma-discourage. Pwede niyang sumbatin ng Panginoon. Lord, ba't gano'n naman? Napaka-faithful po sa mga anak. Pinakulong mo pa ako. Maraming beses pa. Sa iba-ibang mga letters. O pwede siyang maging bitter sa buhay niya. Galit ako sa mga bulang guro. Sa mga false teachers sa babanggitin niya. Hindi niya ginawa yun. He's continually looking to the God of sustaining grace who gives more opportunity to do the will of God as we live this life. Kasi at the end of the day, sasabihin natin, I have done my best. Siguro naman. Yeah, our lifetime. Pero wag na po pwedeng kabaligtaran. Pwede natin sabihin, sinayang ko. Dami kong oportunidad. Magawa ang kalooban ng Panginoon. Maging faithful sa kalooban, sa salita ng Panginoon. Maging ilaw at asin ng sanlibutan. Maging patotoo kay Kristo Jesus. Madala ko sa Panginoon ng aking asawa, mga anak, mga apo. Maging patotoo ako ng biyaya. Ang dami kong sinayang Panginoon. Yun po yung words sa 1 Corinthians 3 na save us through a fire. Ligtas pero parang dumaan lang sa apoy. Huwag po. Sana binubuo nating testimony sa dulo ay pinayo ang ating pananampalataya hindi wood, hay, and stubble, kundi ano dapat? Mamahaling bato, gold, silver, precious stones. Kasi sa day of judgment, ilalantad ng Panginoon ang motive of our hearts why we do things. Bakit po ginagawa ito? Ba't ako naglilingkod ng ganito? Ba't po ginagawa yung paglilingkod mo po na yan? Isa-search ng Panginoon ang motive sa our hearts, even as believers. God knows our hearts before, bago pa natin gawin ang gusto natin. Gusto ng Panginoon. Tama yung heart motivation natin as we do the things of God. Bago ko po nakilala ng Panginoon, bago ako nag-commit sa full-time ministry, isip ko, siguro pag naglingkod ako sa Panginoon, nililigtas ng Panginoon ang mga loved ones ko. Hindi. Hindi man nila, ayaw nga nila ng gospel eh. Nakuha niyo po, hindi siya by grace, hindi siya by works, by grace talaga. By grace po talaga. Even in our faithfulness,
in our pagiging salt and light. The God of the Scriptures, siya pa rin ang gagawa at magliligtas. And we wait upon His will for us. Kaya, akma itong verse na to, pwede po natin pagbulay-bulayin pa ng malalim o memoryahin o ipag-pray araw-araw as we face another year. Sabi ng Apostol Pablo, maging maingat kayo sa inyong paglakad, di gaya ng mga mamamang, kundi gaya ng mga marunong, sinasamantala ang panahon, sapagkat ang araw ay sama. Siguro din kong unawa na ikaw ay tunay ng tumugon ng pagsisisi sa Ebanghelyo ngayong umaga. Kasi ang tekstong inaral natin ay aplikasyon na ng Ebanghelyo. Hindi mo basta ito ipapabuhay sa sarili mong talino, lakas at enerhiya o diskarte. May papabuhay lamang po ito sa tulong ng kanyang lakas, sa tulong ng kanyang biyaya. Kaya lumapit tayo kay Kristo Jesus ngayong umaga. Lumapit ka sa Panginoon na tanging tagapagtubos, tagapagligtas, tagapanagot ng iyong mga kasalanan para sa buhay na walang hanggan. At isuko o talikuran ang maling turo o maling paniwala na makapagliligtas ang mabuting gawa o ang seremonya ng misa o penitensya o yung panata sa mga santo, mga rebulto. Kasi last week, naganap yung prosesyon ng Black Nazarene. This week, the following week, ngayon po ay Sinulog Festival o Dinagyang Festival sa iba-ibang bayan natin. Sasambay na naman nila ang poon. Pero hindi po kailangan. Ang sabi ng banal na salita, ang Diyos ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Buksan mo lang ang Biblia mo, basahin mo, at makikilala mo ang tunay na Diyos at tugunan mo ang panawagan ng Panginoon sa Kristo. Ang lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yan sa atin pong mga mananampalataya na i-renew natin ang ating commitment. Ano yung message? Maging maingat sa paglakad sa piling ng Diyos sa buong taon na ito. Renew my commitment to what God has said in His Word for my life's course. Pwedeng madapa, pwedeng magkamali, balik lang po tayo sa Panginoon. Balik lagi sa Panginoon. Humingi ng kapag-atawag, biyaya. Panginoon, nagkamali ako ng hakbang o desisyon o gawa sa bagay na ito. Patawad po, Panginoon, tulungan niyo po akong makabangon. Handa ko pong tanggapin ang consequences of my sins. Yung message last Sunday kay Propeta Habakkuk, Panginoon, sa inyong kapuotan, bigay niyo po ako ng kahabagan. In your wrath, remember mercy. Then ipag-pray natin patuloy ang ating mga loved ones, makilala ang Ebanghelyo, gamitin tayong lahat. Yung testimony sila ko yan, Prophet Casonia, tayo'y maging ilaw ng sanlibutan at maging asin ng lupa. Yun ang patotoo ng bagong buhay kay Kristo Jesus. So salamat po sa umagang ito na kapag nakapakinig tayo sa kanyang mga salita. Bagamat pagod sa buong linggong gawain, magbibigay ng Diyos ng sustaining grace as we want to walk with God with a wise walk, with a careful walk. Pagpalaan niyo po ang mga salita sa aming lahat. Salamat, nandito siya, nandito po kaming lahat, alang-alang kay Kristo Jesus. Quietly, tayo po'y manalangin sa inyong kinaupuan, pag-pray po natin, o sana, Panginoon, ang maging guidance and leading and direction natin, making the best of the time, because the days are evil.
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. To Him be the glory. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Shalom. Tumayo po tayo, yung left God, arise. Yan. Yung inaano mo ba ito na rin yan? Nung Friday. Hindi, English. Gamitin mo namin. Statement, pasal tayo. Pag-ibig ng Diyos Ama, pag-ibig ng Banal na Espiritu, biyaya na kay Kristo Jesus. O salamat po sa araw na ito. Salamat din po sa magandang panahon, sa mabuting kalusugan ng bigay ninyo sa bawat isa. Salamat po sa inyong presensya, sa inyong mga salita. Ito po ay tinitreasure namin sa araw na ito. Ito'y panalangin po namin, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Nakaupo na po. Pastor. Wala. Si Pastor wala. Tumagin na. Tumagin na siya. Merienda na muna, tapos after merienda, yung pag-bising ni Ate Stella. Sabay na rin yung testimony niya. So, welcome po ang lahat. So, in behalf of the church, po, salamat sa participation and help and grace and lahat ang pagsuporta sa kasal ni na Gerald at saka ni Jennifer. So,
share po ni Dr. Nilang merienda pala para sa ating lahat. So, welcome si Anthony, tsaka si Ruby, tsaka pangalan ng anak. Pangalan ng pamilya ni Ruby. So, salamat, nakadalo sila. Salamat din sa presensya ng bawat isa. So, let's pray.